Enero 23, 2017. Madaling araw sa isang madilim na parking area sa Recto Avenue, Manila. Karaniwan ng tahimik ang lugar sa ganitong oras. Ilang sasakyan lang ang nakaparada at karamihan sa mga tao sa paligid ay mga gwardya, delivery rider o mga taong pauwi mula sa trabaho. Sa isang sulok ng parking area, may isang sedan na matagal nang hindi umaalis sa pwesto. Noong una hindi ito gaanong pinansin ng gwardya. Akala niya ay may taong nagpapahinga lamang sa loob. Pero habang tumatagal, napansin niyang bukas ng kaunti ang bintana at walang galaw sa loob ng sasakyan. Lumapit siya para silipin. Sa driver's seat, may isang lalaking nakaupo na bahagyang nakasandal. Hindi na ito gumagalaw. Maputla ang muka at tila matagal nang walang buhay. Agad na ipinagbigay alam sa pulisya ang insidente. Nang dumating ang mga awtoridad, kinilala ang lalaki bilang si Johnny Villamor, 43 anyos, isang operator sa isang mall batay sa nakitang identification sa kanyang wallet. May asawa siya at 2 anak na agad na ni-notify sa insidente. Sa unang tingin, inakala ng ilan na maaaring inatake lamang ito sa puso habang nasa loob ng kotse. Walang bakas ng marahas na pag-atake. Nakaupo lang siya ron, parang natulog at hindi na nagising. Ngunit nang simulan ng mga pulis ang masusing pagsusuri, may ilang detalyeng hindi tugma sa inaakalang posibleng rason. Una, hindi nakalock ang sasakyan mula sa labas. Pangalawa, may mga bakas ng ibang fingerprints sa loob ng kotse at maging sa katawan ni Johnny. May mga marka rin na tila may gumalaw sa posisyon ng kanyang katawan matapos siyang mawalan ng buhay. Sa puntong iyon, nagbago ang tingin ng mga investigador sa kaso. Ang isang insidenteng inakala nilang natural na pagkamatay ay unti-unting naging isang misteryong kailangan palang busisiin. Upang maunawaan kung anong nangyari sa huling gabi ni Johnny Villamor, binalikan ng mga investigador ang kanyang buhay bago ang insidente. Si Johnny ay 43 taong gulang at nagtatrabaho bilang operator sa isang mall sa Maynila. Mahigit 10 taon nang empleyado roon at kilala ng ilang katrabaho bilang palabiro at malapit lalo sa mga babaeng empleyado. Noong 2007, nagpakasal siya kay Carolina Villamor. Nagkaroon sila ng 2 anak na parehong nag-aaral sa public school. Sa panlabas na anyo, tila isang normal na pamilya ang kanilang binuo. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, hindi pala ganun kasimple ang kanilang sitwasyon. Matagal nang may reputasyon si Johnny bilang babaero. Ilang beses na siyang nahuli ng kanyang asawa na may ibang babae. May mga pagkakataong nakakita si Carolina ng mga mensahe sa cellphone ng asawa o kaya'y may mga taong nagsasabi sa kanya na nakita si Johnny na may kasamang ibang babae sa labas. Dahil dito, madalas silang magtalo. Sa kabila ng paulit-ulit na problema, pinili ni Carol na manatili sa relasyon para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Umaasa siyang balang araw ay magbabago ang kanyang asawa, ngunit hindi nagbago si Johnny. Patuloy pa rin ang kanyang pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae. Madalas ay palihim at sa mga lugar na hindi siya madaling makilala. Noong gabi bago siya natagpo ang walang buhay, sinabi ni Johnny sa kanyang asawa na may duty siya sa isang branch ng mall sa Cavite. Ayon sa kanya, kailangan niyang mag-monitor ng inventory
at maaaring abutin siya ng ilang araw sa trabaho. Hindi na yun pinagtaka ni Carolina, sanay na siya sa ganitong mga paliwanag ng asawa. Ngunit habang iniisip ng kanyang pamilya na nasa trabaho siya sa Cavite, ang sasakyan ni Johnny ay patungo pala sa ibang lugar. Sa halip na sa mall, nagtungo siya sa isang lugar na kilala sa Maynila, sa Recto Avenue, isang lugar kung saan maraming murang hotel, club at mga establishmento na bukas halos buong araw. At doon nagsimula ang serye ng pangyayaring hahantong sa kanyang huling gabi. Matapos ang paunang investigasyon sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Johnny Villamor, isinagawa ang autopsy upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa unang ulat ng medical examiner, lumabas na ang sanhi ay cardiac arrest. Sa unang tingin, maaaring isipin na ito ay isang natural na pangyayari. Ngunit habang mas maingat na sinusuri ang katawan ni Johnny, may natuklasan ang mga eksperto. May bakas ng isang substance sa kanyang dugo na maaaring nakaapekto sa kanyang puso. Hindi ito isang karaniwang gamot na ginagamit sa pang-araw-araw na sitwasyon. Dahil dito, nagduda ang mga investigador na maaaring may ibang pangyayari bago siya pumanaw. Nang ipaalam ang resulta ng pagsusuri sa asawa niyang si Carolina Villamor, hindi ito nakontento sa simpleng paliwanag. Humiling siya ng mas malalim na investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa huling gabi ng kanyang asawa. Kasunod nito, sinimula ng pulisya na suriin ang mga CCTV camera sa paligid ng parking area. Sa una, tila wala silang makitang kakaiba. Ngunit sa isang kuha, bandang 2:00 ng madaling araw, may napansin silang mahalagang detalye. Sa video, makikitang may 2 lalaking nakauniporme ang bumaba mula sa sasakyan ni Johnny. Maingat nilang isinara ang pinto at tila may inaayos pa sa loob ng kotse bago tuluyang umalis sa lugar. Ang kilos ng dalawa ay tila hindi pangkaraniwan. Para sa mga investigador, malinaw na hindi nag-iisa si Johnny bago siya natagpuan sa sasakyan. Lalong naging misteryoso ang kaso. Sino ang 2 lalaking iyon? Bakit sila nasa loob ng kotse ni Johnny? At ano ang kanilang ginagawa bago nila iniwan ang sasakyan? Upang masagot ang mga tanong na iyon, sinundan ng mga investigador ang ruta ng sasakyan ni Johnny sa iba pang CCTV camera sa paligid. Unti-unting nabuo ang kanyang galaw nung gabing yun mula sa mga kuha ng camera sa mga kalye ng Maynila. Natukoy na bago napunta ang sasakyan sa parking area, nanggaling ito sa isang hotel sa may Recto. Isang lugar na kilala sa mga panandaliang bisita at pribadong pagkikita. Doon magsisimula ang susunod na bahagi ng kwento at doon matutukoy kung sino ang huling taong nakakita kay Johnny Villamor na buhay pa. Matapos matukoy ng mga investigador na nanggaling ang sasakyan ni Johnny Villamor sa isang maliit na hotel malapit sa Recto Avenue, agad silang nagtungo roon upang magtanong. Hindi nagtagal ay nakuha nila ang mga record ng hotel. Sa listahan ng mga bisita nung gabing yon, lumabas ang pangalan ni Johnny. Ayon sa logbook ng front desk, nag-check-in siya bandang 11:00 ng gabi kasama ang isang babaeng kinilala bilang si Lugil Zarate, 28 anyos. Ayon sa mga staff ng hotel, si Lugil ay nagtatrabaho sa isang club sa Recto. Hindi na bago sa kanila ang ganitong sitwasyon dahil maraming customer ng mga club sa lugar ang madalas mag-check-in sa mga hotel sa paligid.
agad na sinimulan ng pulisya ang paghahanap kay Lugil. Hindi naman nagtagal ay natuntun nila siya sa isang boarding house sa Maynila, kung saan siya pansamantalang nakatira, kasama ang ilang kapwa manggagawa sa club. Nung una ay halatang kinakabahan ng babae habang kinakausap ng mga investigador. Ngunit kalaunan ay nagbigay rin siya ng pahayag tungkol sa nangyari nung gabing yon. Ayon kay Lugil, nakita sila ni Johnny sa club ilang araw ang nakaraan. Nang gabing yon ay nagpasya silang mag-check-in sa hotel. Habang nasa kwarto, naging pribado ang kanilang samahan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagniniig, napansin ni Lugil na biglang nanikip ang dibdib ni Johnny. Ayon sa kanya, nagsimulang humingal ang lalaki at tila nahirapang huminga. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nawalan ito ng malay. Nagulat si Lugil at agad siyang naghanap ng tulong. Lumabas siya sa kwarto at humingi ng tulong sa isang kakilala niyang staff ng hotel. Ngunit nang tingnan nila si Johnny, wala na umano itong pulso. Sa puntong yon, nagpanic si Lugil. Sa kanyang isip, kapag nalaman ng pulisya ang nangyari, maaring madawit siya sa investigasyon. Bukod pa ron, ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya sa probinsya ang tunay niyang trabaho sa Maynila. Nakiusap siya sa dalawang staff ng hotel na tulungan siyang ilabas si Johnny. Para sa kanila, isa ring problema ang maaaring mangyari kung kumalat ang balita na may nawalan ng buhay sa kanilang hotel. Upang maiwasan ang iskandalo, nagpasya silang ilipat ang katawan ni Johnny sa kanyang sasakyan. Bandang 2:00 ng madaling araw, inilabas nila ng maingat ang katawan mula sa hotel. Ipinarada sa kalapit na parking lot at inilagay ito sa driver's seat ng sedan. Inayos pa nila ang posisyon ng katawan upang magmukhang doon ito pumanaw habang nasa loob ng kotse. Matapos yun, iniwan nila ang sasakyan sa parking area at tahimik na umalis sa lugar. Ngunit ang kanilang plano ay hindi nagtagumpay dahil sa CCTV at forensic evidence. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa mas detalyadong pagsusuri ng mga eksperto, lumabas ang isang mahalagang impormasyon. Sa katawan ni Johnny ay may natagpuang mataas na antas ng gamot na ginagamit upang mapataas ang performance sa kama. Pinaniniwalaang na-overdose siya sa Viagra na naging sanhi ng matinding stress sa kanyang puso hanggang sa mauwi ito sa cardiac arrest. Sa madaling salita, walang direktang pagkitil na naganap. Ang tunay na nangyari ay isang medical emergency na hindi naagapan. Ang naging problema ay ang desisyon ni Lugil at ng dalawang hotel staff na itago ang nangyari sa halip na agad na humingi ng tulong o ipaalam sa otoridad ang insidente. Para sa mga investigador, ang naging paglabag ng tatlo ay pagmamanipula sa crime scene at pagtatago ng ebidensya. Habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan, isang masakit na realidad naman ang kinaharap ng pamilya ni Johnny. Para sa kanyang asawa na si Carolina Villamor, hindi lamang ang pagkawala ng kanyang asawa ang kanyang tinanggap. Kailangan din niyang harapin ang nangyaring iyon sa kanyang asawa habang kasama ang ibang babae. Samantala, kumalat din ang balita sa pamilya ni Lugil sa probinsya. Nakarating sa kanila ang nangyari sa Maynila, bagay na labis nilang ikinadismaya sa dalaga. Sa isang iglap, ang insidenteng nagsimula bilang isang misteryosong pagkamatay sa loob ng kotse ay naging isang kwento ng lihim na relasyon, takot at mga desisyong lalong nagpalala
sa sitwasyon. Matapos lumabas ang buong katotohanan tungkol sa huling gabi ni Johnny Villamor, nagkaroon ng mahirap na desisyon ang kanyang asawa na si Carolina Villamor. Sa simula, pinayuhan siya ng ilang kamag-anak na magsampa ng kaso laban kay Lugil Zarate at sa 2 hotel staff na tumulong upang pagtakpan ang katotohanan. Ayon sa kanila, mali ang ginawa ng 3. Sa loob ng ilang linggo, pinag-isipan ni Carolina kung ano ang gagawin, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Para sa kanya, ang sinapit ng kanyang asawa ay tila bunga rin ng mga maling desisyong matagal na nitong ginagawa. Hindi na bago sa kanya ang pagtataksil ni Johnny. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niya itong pinatawad para lamang mapanatili ang kanilang pamilya. Sa huli, pinili ni Carolina na huwag nang ipagpatuloy ang kaso laban kay Lugil at sa 2 hotel staff. Para sa kanya, mas mahalaga na ituon ang kanyang lakas sa pagpapalaki ng kanilang 2 anak kaysa ipagpatuloy ang isang mahabang legal na laban. Samantala, ang pangyayari ay nagdulot din ng matinding epekto kay Lugil Zarate. Matapos ang insidente at ang investigasyon ng pulisya, tuluyan na niyang iniwan ang kanyang trabaho sa club sa Recto. Ayon sa mga kakilala niya, hindi na siya bumalik pa roon matapos ang trauma na nangyari. Para sa kanya, ang gabing iyon ay isang karanasang hindi na niya nais balikan. Sa kabilang banda, naiwan si Carolina upang muling buuin ang kanyang buhay para sa kanilang mga anak. Hindi naging madali ang pagtanggap sa katotohanan tungkol sa nangyari sa asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang harapin ang realidad na magpatuloy ng mag-isa sa suporta ng mga kamag-anak at mga taong tunay na may pakialam sa kanya. Sa mga taong nakakakilala sa kanila, ang nangyari kay Johnny ay naging isang mapait na paalala. Ang pagtataksil ay walang maidudulot na mabuti. Mas mabuting makontento lalo na kung ikaw ay kasal dahil ito ang nararapat sa batas ng tao at sa mata ng may kapal.